Sa ibang balita, nauwi sa ospital ang isang turista sa Canada at ngayon umaapela ng tulong mula sa komunidad. May report si Kisha Balatbat. I was really thinking I was healthy, like I didn't have any symptoms way back sa Philippines. Disyembre 2023 nang dumating si Maria Feselesio sa Canada para bisitahin ang kanyang kapatid at pamangkin. Pero pagdating sa bansa, unti-unti niya raw napapansin ang pagbabago-bago sa kanyang kalusugan. Nagsimula sa pakiramdam na palagi siyang nilalamig, sinundan ng matinding ubot walang ganang kumain. Noong Pebrero, mas lumala pa raw ito. Wala akong ibang nararamdaman na pain. Yun lang na mahina, and then kahit subuan ako ng pamangkin ko, hindi ko talaga kayang kainin yung food. So, by that night, kinaya ko pang mag-change ng clothes and then magsuot ng winter jacket. Pero nung lumabas na kami, parang yung paa ko hindi ko na ma-move or parang hindi ko na kayang maglakad. Dinala siya sa ospital kung saan nanatili siya ng 3 linggo. Doon na rin siya na-diagnose ng stage 5 chronic kidney disease. 1% na lang yung filtration function ng kidney ko. So, parang sabi ng doktor, mahirap na may nabasa ako sa mga results ko na irreversible na talaga yung kidney ko. It may never recover. Visitor visa holder si Selesios, wala rin siyang insurance. Ang bill sa ospital, pumalo na sa higit $50,000 at patuloy na tumataas. 3 beses kada linggo ang dialysis treatment niya, ang halaga ng bawat bisita $500. By the time na na-discharge ako, yung bill ng pag-hospitalized, it was $46,000. And then separate pa yung doctor's fee because separate yung billing nila. So may isang doktor doon na almost 2,000, may other fees. Nakausap nila ang ospital para gumawa ng payment plan, pero mabigat pa rin ito sa kanyang pamilya. Nag-aalala rin siyang mahihinto ang kinakailangang dialysis sakaling di na sila makabayad. I am humbly asking po for help. Kasi nga hindi namin kaya as a family to pay for that big of a bill. If you convert it to peso, almost 3 million na din yun. Hindi pa magaling ang kondisyon ni Selesios para umuwi sa Pilipinas, pero umaasa siyang makabalik sa bansa kapag bumuti na ang kanyang pakiramdam. Patuloy naman ang pagtanggap ng tulong sa kanilang GoFundMe page. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.